So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for this video, gagawa tayo ng reaction video dito sa ating inabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. At yun na guys, ito po ang ating full video reaction. At sa lahat po dyan ang hindi pa nakapag-subscribe, wag isa nakalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. And then, syempre guys, sa lahat naman po ng nagtatanong, bakit daw gumawa ng ganito klaseng video? Ito po isang reaction video, guys. Which is, ako po ay nagre-react at nagko-comment sa lahat ng mga iniidolo kong artista at lalong-lalo na po dito sa ating paboritong teleserye. At yun na nga guys, no? At talagang nag-enjoy ako sa tuwing nakakapanood ako ng mga teleserye na tulad po nito, lalong-lalo na kapag pinagbibidahan ng aking mga paboritong artista. Kaya samahan niyo lang ako guys at samahan niyo ako mag-react at mag-comment sa ating mga idol. So, let's go guys, ito natin full video reaction. Let's go. So, ito na guys. Let's go. Ako. Nasaan si Santiago? Tara! Ito tauhan naman to ng ano, sinigurado. Ah! Oh my God. Kuya, tumakbo ka na! Tumakas ka na! Kapag pinataas mo yung kapatid mo, hindi masisuya si boss yan! Santiago! Takbo na, kuya! Kuya, kuya! Yan, nahuli. Yan. Natakas pa. Oh my God, yun lang. Yun lang. Nakuha si Lucas. Nakakakaba naman. Kawawa naman si Lucas. Gusto lang naman niya maligtas yung kuya niya. Pero syempre, dapat wag niya na rin dapat iligtas yung kuya niya, no? Kasi masama naman yun. Wala na, nakatakas na. Sir, si Santiago, nakatakas. Putang ina! Mga bobo! Paano nangyari yun? Apat kayo. Isa lang yan si Santiago. Nalusutan pa kayo? Sir, nagkakagulo na kanina eh. May isang grupo na dumating. Na-target ni si Edong. E di lalo nyo dapat mahanap at mapatayan si Santiago. Tama. Hindi ko alam kung sino yung mga hayop na yan. Pero pwede nilang gamitin si Santiago para maadiin pa tayo. Pasok ho kayo. Bahay niya na to. Ni Upo Alice. muna kayo. Yan na si Alice. Si Beth. Si Mel. Guys, maganda to. Nagkita-kita na sila dito. Dito guys, maaring maprotektahan nila yung kanilang mga sarili or itong mga magkakaibigan, maprotektahan nila yung isa't isa. Siyempre dahil madami sila, di ba? Magkakasama sila. And then, meron pa silang security. So, possible na, di ba? Hindi sila basta-basta matodas ni Edong. Mel?
Okay ka. I heard you had a bit of excitement at your place. But look, still intact. God, Mel, please. Stop it with that joke. You're so morbid. Sino kaya to? Baka si ano to? Si Beth? Ano po, Tita Alice? Ay, anak ni Beth. Ah, silang dalawa. Okay, isa na lang kulang. Sino kulang? Erika, si Beth. Attorney Erica! Ah, magkakasama na sila. Po. Idol ko po kayo. I'm Chloe po. Hi, Chloe. It's nice to meet you. Nakakatawa talaga yung anak ni Beth. Guys, natutuwa talaga ako sa anak ni Beth, no? Para siyang, tawag dito, talagang amazed na amazed siya sa magkakaibigan na to. Sa tingin ko, pwede niyang, kung sakali maging siya writer, pwede niyang gawing, gawan ng kwento ang magkakaibigan. Oh. Pinatulog pala siya. Lagot yung boss niya. Kayang-kaya kong sabihin ng mga tao ko na tuluyan ka na. Pero, nandito ka. Humihinga pa. Minaneho pa yung kotse mo papunta dito. Dapat dasalan ng simbahan to eh. Sabi ko akong bahala sa kapatid ko! Tingin mo may oras pa ako sa problema niyo magkapatid? Negosyo ko ang nakataya dito. Malaki ang inambag ko sa sindikato mo! Hoy! Kung wala ako, hanggang ngayon, nagmamakaawa ka pa rin na may sumuporta ng mga gusto mong mga negosyo. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Ah, okay. Lahat ng pinapatakbo mo, pampronta lang sa kita ng grupo ko. Hindi tanggalin mo lahat ng pera mo sa negosyo ko. Tingin mo, kaya mo na wala ako? Ah, so ibig sabihin, si Lucas pala ay nagtatrabaho sa isang grupo ng isang sindikato. So, masama pala yung gawain nito ni no? Masama pala yung gawain ni Lucas o yung trabaho niya. Kasi syempre, isa siyang tauhan ng mga manloloko o itong mga sindikato na to. Kaya ko. Talika sa grupo ko hanggang sa gusto ko. Subukan mo kumawala. Makikita mo, isang hukay lang ang pagbabagsakan nyo ng kapatid mo! Ah, yun lang. Kasi sindikato yan eh. Hindi pwede. Bana? Naalala ko kasi noon, meron siyang sinulat, "Akong Bana, I love you." Never ko narinig yung term na yan kay Luisa. And you think that's her boyfriend? I mean, obviously, love note yun. Tama, tama. Remember, we were asking her about that L initial sa likod ng watch niya? Tapos ayaw niyang sabihin kung kanino galing yun. And we were all thinking na
It's from a boyfriend. Tingin niyo it's the same person? Ayun na. Nag-iimbestiga na sila magkakaibigan. Dude, ba't mo naman nasabi yun, ha? Ba't mo nasabi yun? Alam mo naman magwa-warfreak si Dad. Okay. I'm gonna do my very best to pacify him. But Lucas, you gotta hear me. Alam nyo guys, maganda talaga na nagsama-sama yung magkakaibigan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, bukod sa maprotektahan nila yung mga sarili nila, unti-unti nilang na-open yung mga nangyari noon at naiimbestigahan nila sa isip nila. At pwede nila yung maresolbahan ng silang apat, di ba? Na sila yung magkakasama. Out. Lay low ka muna. Lay low? Alam mong gagawin lahat ng tatay mo para mapatay yung kapatid ko. Hanapin ko yung kuya ko at wala akong pakialam. Kung anong gawin ni Lawrence Kyo sa akin? Luka! Buti yung bait ng ano di ba? Anak ng boss. Ate Rose, Pinoprotektahan siya. I need to pee-pee. Halika. Ganun, Julia. Sige. Ito na naman, mag-imbestiga na naman siya. Pero 'di ba, iniisip din natin noon na yung L ay pwedeng for Luisa. Pwede naman kasi na binili niya yung relo para sa sarili lang niya. Ito, Tapos puro baka niloloko paniniwala lang niya eh. tayo noon na may boyfriend siya kasi malakas naman siya talaga mang trip, 'di ba? Convinced ako na may boyfriend siya. Pero kung may boyfriend nga, then why did she keep it a secret from us? Pwedeng mas matanda sa kanya. May asawa na. Ang alam ko lang, dapat aalis si Luisa ng Amorao dahil sa kanya. Kaya kailangan na natin malaman yung identity niya. Bakit? Do you think may kinalaman siya sa nangyari kay Luisa? Ganun na nga. Eh bakit ba kasi tayo naghahanap ng mga taong pwede namang hindi totoo? Alam naman nating lahat kung ano nangyari, 'di ba? Alam nyo guys, ito yung pangit kay Beth. Pinaniniwalaan pa rin niya yung pinaniwalaan niya noon na talaga naman nagsinungaling siya, di ba? Nagsinungaling talaga siya, guys. Nagsinungaling siya doon pa lang sa relo na alam niya na merong letter L doon sa relo pero pinagdiinan pa rin niya. Yun yung pangit na ugali nito ni Mel. Yung gusto niya ibigay sa iba yung problema para lang matapos na kahit hindi naman talaga yun, no? Si Edo nga pumatay kay Luisa. Kasi kung hindi, bakit siya lalabas ng kulungan at hanapin tayo para gantihan? Kasi nga, galit na galit siya sa atin dahil pinakulong natin siya Tama. wala siyang kasalanan. Tama! Pero kahit kailan di mo aaminin yun. Tama. Ano kaya ito? Ay, yung bata. Kaibigan ni kaibigan ng anak ni Beth. Pag di pa nag-thank you sa akin yun bukas, ha? What, bro? Di mo pa nagawa, bro? Ang cringe mo talaga, bro. High school pa lang, endgame na si na mama at papa, oh. Iba ka rin talaga, no? Kakampi ka talaga dun sa serial killer na gusto tayong patayin lahat? Ito, no, talagang pinagdidiinan dito ni Beth na talagang si Edong. Oo, parehas sila ng parehas ka sila ng kasuotan that time. Pero, syempre, pinagbabasihan dito is yung ebidensya. Which is yung relo. Halimbawa sa relo, guys, yung relo walang L. Pero pinagpilitan ni Beth, kahit alam naman nila o ng grupo niya or magkakaibigan sila na hindi yon ang relo ni Luisa. Pero siya, pinanindigan niya para makapagsinungaling. Hindi maganda ugali ni Beth eh. Beth, I think that's unfair. I mean,
Erica's been helping us ever since naging threat si Edong sa atin. No, I'm sorry. I have to agree with Beth. The situation is complicated enough. Bakit uungkatin pa natin ang past para lang sa mga questions and theories? As far as we and the authorities are concerned, nasagot na lahat ng tanong. Bakit hindi natin tanungin yung kaibigan mo si Lucas? Tanungin mo siya tungkol kay Esther. Alam niya na nagsinungaling si Esther na nakita niya si Edong nung gabing tinatay si Luisa. Akala ni Esther na report siya ni Edong dahil sa pagnanakaw niya ng alumni funds na hawak niya. Ayan. Pero pinakulong niya si Edong para matakasan yung atraso niya. At ano, paniniwalaan natin yung sinabi ni Edong at Lucas? Yan na naman. Siyempre sasabihin nila yan. Oh, a few weeks ago pinagtatanggol niyo si Lucas, di ba? Ang sabi niyo, hindi siya makikisali sa paghihiganti ng kapatid niya. Tama. Tapos ngayon, hindi na natin siya paniniwalaan. O yan na, di ba? Dito naman lumalabas talaga na itong si Beth. Si Beth talaga, nakikita ko may problema dito si Beth. Kasi hindi niya talaga, wala talaga siyang kumbaga nakafocus siya sa kung ano yung gusto lang niya. Or kung ano yung pinaniniwalaan niya sa sarili niya. Hindi siya nakikinig sa opinion ng mga kaibigan niya. Walang ganoon. Pero dapat, yun ang alisin nito ni Beth. Di ba? Pakinggan niya dapat. So, back to the video. At ikaw, Beth, sabi mo imposibleng si Edong pumatay kay Celestino. Imposibleng gagantihan niya tayo. Eh ngayon, malinaw na sa atin na mali ka. Tama. Bakit ba ang hirap para sa yung tanggapin na pwedeng mali ka rin ngayon? Tama. Yan. Dapat yan sabihin ni Erica. Ano ka ngayon? Yan. Sa pool na sa pool. Anong gusto mong inumin? Juice o soft drink? Kahit ano na lang po, Ate Rose. Rinig na rinig ni Chloe. Ma'am, dito po ba sila maghahapunan? Maghahain na po ako. Hindi na po. Oh, God. Baby, we're gonna have dinner in a bit. Start packing away. Okay. Oh, kalala siya para sa anak niya. Kunyari walang narinig si Chloe. Tutuwa si Chloe dito. Ano kaya to? Sino kaya magulang nito? Tama yung tama yung ginawa ni Erica. Talaga sinupalpal ni Erica na mga salita itong si Beth. Kasi talaga may pagkakamali naman talaga siya sa part na pinagpipilitan niya yung gusto niya kahit alam niya sa sarili niya na mali yung kanyang ginagawa, 'di ba? Mali naman talaga, guys. Joshua, anak! Halika, bilisan mo! Papa! Joshua, anak! Grabe, Ano pinatong kaya no? pinata, Ano kayang anak. connection ng nanay niya, no? Kamukhang kamukha mo, daddy mo. Anong connection ni Edong? Yan ang katanungan. Okay, nalaglag. Pinalaglag. Ano yun? Wait guys, hindi mabasa. Akong Bana, I love you. Lah! Mag-iingat kayo. Huwag muna kayong tatanggap ng suspicious packages. Yan, yun. Pag may ibang nakasulat or may naramdaman kayong iba sa rider, basta pag nagkakutob kayo, huwag niyo babalawalain. At kung pwede, huwag muna kayong lalabas ng bahay mag-isa. Tsaka, wala muna mga solo trip, ha? Are you sure you don't wanna stay for dinner? Guys, nabasa niyo yun? Di ba yun yung pinag-uusapan na magkakaibigan kanina? Which is yung tinutukoy ni Erica dun sa relo. Or dun sa nabasa niya na... Or ano ba, di ko lang kung binasa or sinabi ni Luisa.
Akong bana, I love you. So, ibig sabihin, posible na yung asawa nitong kaibigan ni Beth ay naging karelasyon ni Luisa. Hindi, oh my God, parang di kaya yun ang killer, guys? Masa dalawa? Parang sa selos yung nangyari, no? Hindi na. Nagustuhan mo ba? Opo. Para sa'yo yan, ha? At syempre, Ito. ito naman, para sa Pax ko. Talaga? Oo nga. Pabango. Bango naman. Talaga? Talaga? Mabango ba? Pamoy nga? Pamoy nga? Ay, Pax, ano ba? Sige lang pa, Ma. Wala naman ako dito. Okay lang yan. Ikaw talaga. Sandali. Meron pa ako bigay sa'yo. Ito. Oh, galing pa Amerika yan, ha? Oh. What's up, bro? What's up, bro? Pa, saan nga pala yung pinaka-fire na napuntahan niyo huling biyahe niyo? Fire. Cyprus? Napakainit dun eh. Pa, basic lang ang fire. Ibig sabihin, pinakamaganda na napuntahan niyo. Kung ganun eh, tinatanong pa ba yun? Siyempre, dito. Kasama kayo. Ay, Osha. Pax, may pasok pa yung anak mo bukas. Ikaw, Joshua, natapos mo ba yung assignment mo? Ito na po tatapusin na po. Good night. Sige, mag-aaral ng buti. Tulog na, ah. Guys, sa tingin ko, may kinalaman talaga. May kinalaman isa sa kanila, sa mag-asawa na to. Kasi kung nakuha ng bata yung may salitang yon, imposible naman sa bata yun, di ba? So, ibig sabihin, nandito sa dalawa yon, nandito sa magjowa. Possible na itong si lalaki ay naging karelasyon ni Luisa, tapos nagselos itong isa. Hindi natin alam, no? Grabe, ngayon pa lang napapaisip na talaga tayo. Grabe naman, Pax. 6 months na ako nawala, pero gano'n na pala ngayon ang ibig sabihin ng fire. Ay nako, paano pa kaya pag narinig mo sila magkausap ni Chloe, hindi mo sila masusundan? Sana mabigay niya kay Chloe yun. Tingin ko makakaresolve nito si Chloe. Kamusta na nga pala sina paring Ryan saka Maring Beth? Ginugulo pa din ba sila ni Edong? Nabalitaan mo din yun? Oo, sinasabi nung kasamahan ko eh. Nabalita sa kanya nung asawa niya na taga dito din. Ayun, stress yung mag-asawa. Lalo na si Beth. Kahit sino naman siguro, diba? Akala ko pa naman matagal nang tapos yun. Pax, saan ano mo pala kaya gusto mo yun? siya sa weekend? Si Joshua kasi naghahanap ng swimming pool. Sawa na siguro sa dagat. Ikaw? Ang weird guys. Mapapaisip ka kung sino sa kanilang dalawa ang merong kinalaman sa pagkamatay ni Luisa. 'Di ba? Kasi ang ano ako sa face reaction nila. Talagang guys, malakas ang kutob ko, isa sa kanila merong kinalaman or may alam silang dalawa sa nangyari, no? Yun yung naisip ko. Kayo guys, i-comment nyo sa baba guys kung ano yung naisip nyo. Saan mo gusto? Ay, tara. Maghanap tayong resort. Sige.
Swimming tayo. Sige. Attorney Erica, pwede ko ba kayong i-message? Gusto ko po sana kayong interviewin para sa vlog ko. Wow, nagpa-vlog ka pala? Opo, gusto ko po maging journalist. Pero sa choice ko pa ang lawyer. You can message me anytime. Sa social media ko na lang, okay? Talaga po ba? Thank you po, attorney. You're welcome. Si Beth kasi. Masyadong ano to si Beth eh. Peke yung ngiti eh. Halatang peke yung ngiti. Okay, salamat pare. Alice, pwedeng pa bukas mong TV sa Prime News page. May balita tungkol kay Edong. Go. Takas na inmate mula sa Bagong Bayan Prison natagpuan kaninang umaga lang sa San Dimas. May ulat si Jet Santos. Kuha ang video ito ng isang residente ng San Dimas. Tahimik na umaga nang bigla. Sunod-sunod na pagsabog ang gumulanta. Mga nagtirahan sa tahimik na bayang ito. Walang kalam-alam mga taga San Dimas na saradong junk shop na ito sa Del Mundo Street nagtatago ang isang So at least dito sa part na to, na ibalita na at malalaman na nila na paikot-ikot lang talaga si Edong. At dito rin, kailangan na alam nila na mag-iingat dapat talaga sila. Pero sa tingin ko, dapat ang targetin ni Edong yung totoong may kagagawan. Kung bakit siya nakulong. Hindi yung mga magkakaibigan, di ba? Yung totoong gumawa dapat ang huntingin niya. inmate mula sa Bagong Bayan Prison na si Edmundo Santiago alias Grabe Edong. naman yan, ang creepy Pasado naman alas yan. 10 ng umaga kanina, habang naglilibot ay namataan ng Enleia San Dimas Ay! si Santiago sa loob Oh ng my junk shop God, na ito. ito yung may Hindi balat. na sila nagatubili pa at sinalakay agad ito para Ito hulihin. yung totoo may Sa evaluasyon kagagawan. ng Enleia, napagandaan daw ni Santiago ang posibilidad Sino to? ng pagsalakay sa kanya. Dahil na ito sa mga pinasabog niyang improvised explosive devices na naging paraan para makatakas siya. Gayunpaman, itinuturing ng Enleia na collateral success ang Sino operasyon. ka? Dahil Magpakita ka nagbunga ito ng na. mga Sino bago ka? at Ito yun na may mahalagang balat lead para to. sa manhunt operation. Bukod sa walang casualty o nasugatan Ala, sa yung kampo ng asawa nga Enleia, to. nabaril daw nila si Santiago. Naniniwala silang hindi ito makakalayo. My God, Okay ka lang dyan? Pax? sabi ko na eh. Okay lang ako, Pax. May nalaglag lang. Ito nga ang may kasalanan, guys. Sabi ko na guys sabi ko na isa sa dalawa na yun ang may kinalaman. So ang lalaki talaga na to ang tunay na pumatay kay Luisa at ito yung naging kabit siguro ni Luisa. No? Ay, naging kabit or naging ano niya, naging kasintahan. Pero ang pinaka kailangan nating alamin kung bakit niya pinatay si Luisa, di ba? Bakit kaya? Gayong parang magjowa naman sila. Malaking intelligence gains para sa Enleia ang nasabing pagkakadiskubre ng hideout ni Santiago. Dahil nagpalit ito ng area of interest niya at nagpalaki sa posibilidad na mahuli siya bago matapos ang ligong ito. Jester Santos, Prime News PH. Kaya po ba kayo nag-away ni attorney? Kasi di po siya Di ba? Ang naniniwala hilig si niya Edong mag-ano, killer. Hindi ko kasi kaya kalimutan yung ginawa namin kay Edong. Kaya kahit mahirap, kahit ako na lang mag-isa, kailangan ko matama yung nagawa namin mali. Matagal na kasing sarado yan eh. Di na dapat ginugulo. Baka mapatay pa si Edong bago natin malaman yung sagot. Bago matapos itong linggo, nasa morgue na yun. Tayo ang dapat nakakuha sa kanya, hindi ang mga pulis. Sila pwede mauna sa atin. Papatayin nila kapatid ko. So, yun guys, hanggang dito na lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan.
Ito po ang ating What Lies Beneath. Thank you so much sa inyo lahat dyan guys, sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa ating reaction video. And then syempre sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo sana nakalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. Thank you so much again guys. Have a nice day. And then syempre guys, God bless you all.